katotohanan po naman talaga na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan. At ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara. Paano na po ito? So gagawa ng kaparaan na humupa ang damdamin natin at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Sa current setup po kasi natin ngayon mga kababayan, imposible ho na magkaroon ng ika nga tapat at talagang masinsinang investigasyon dyan sa mga maanomalyang flood control na yan. Lalo na pagka ang Senate President itong si Tuta Soto. Kaya tuloy-tuloy pa rin ho ang ating panawagan na magbago na ang pamunuan dyan sa Senado. Kasi mantakin nyo ho, nung nabanggit na nitong si Saldico, yung pangalan nitong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr., bigla ho pati yung hearing dyan sa Blue Ribbon, bigla hong tumigil. Kaya naman, ang tanong ho dito, ngayong ang kredibilidad ng ICI, yung balita natin, yung isang commissioner, nagbitiw na rin ho. Talagang independent na ho yan, isang commissioner na lang ang natira doon sa mga itinalaga nitong si Marcos Jr. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kaya naman pala, unahin na ho natin itong kay Aimee, kaya naman pala itong si Aimee, medyo matabang yung mga atake niya dyan sa mga, antag dito, dyan sa mga maanomalyang flood control project na yan. Sandamukal din ho pala ang mga request na proyekto nitong alin na to, dyan sa dito sa DPWH, sa Marcos Administration, pambihira. Wala namang problema yan Huwag natin masamain yan. Alam nyo, walang problema na, halimbawa, itong si Cabral, tinawagan si ganito, tinawagan si ganyan, o gusto niyang, itong isang congressman, isang senador, gusto niya magka-proyekto sa kanyang lugar dahil nga naman yung mga kabataan nahihirapan sa pagpasok sa eskwelahan dahil kailangan pa nilang tumawid ng 10 bundok, 2 ilog, di ba? O yung isang tulay na yon mapapabilis ang pagpasok sa eskwelahan ng mga kabataan. Wala problema dun sa mga paglabi ng mga congressman at mga senador. Sana yung ang issue natin kung nagmaterialize ba yung kanilang mga isinangguni o i-request ng mga proyekto. Dito ho kaya kay Senator Aimee Marcos kaya kailangan ho talagang matuloy yung investigasyon na yan sa Blue Ribbon para talagang mahimay itong mga na to, itong mga proyekto na to, ito ba mga request na to ng mga congressman, itong mga senador, diyan sa DPWH, talaga ba ngayong mga panahon na to, napapakinabangan na ba yan? O talagang under construction pa? O yung iba ghost project yan, di ba? Wala ko kaalam-alam, walang kamalay-malay sa bayan ng Pilipino kung ano nang nangyari diyan sa proyekto na yan. Kaya naman, pakinggan ho natin ang report ng Billionaire News Channel kaugnay dito sa mga nag-leak na dokumento na to diyan sa mga dokumento nitong si Yusek Cabral. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Billionaire News Channel sa tinaguriang DPWH leaks. Una naming hinimay ang sinasabing rich list ng umano'y top 3 proponent senators. Ang halaga ng mga proyekto at kung saan matatagpuan sa exclusive agenda report ni Joash Malimbag. Aabot sa halos 21 billion pesos ang allocated umano para sa sponsored line items ng mga senador noong 19 Congress sa proposed DPWH budget sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilatag ng DPWH sa kanilang budget proposal noong nakaraang taon. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil dapat naman galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral, meron pa lang ganun, meron pa lang ito pa lang si Aimee Marcos, kasali ho pala siya dyan sa mga merong project wishlist. Ibang klase, di ba? Meron na naman ho tayong bagong term, project wishlist. Kasama ho itong si Aimee Marcos. Ang dito, ang top 1 dito, si Chis Escudero. Ngayon, wag na ho kayong magtaka sa 2026 sa December 2026 ang 2026 budget naman ang ating hinihimay dito at mga panibagong set ng kapalpakan o pagnanakaw ang gagawin itong mga senador at congressman na to. Hindi na ho tayo magtataka diyan kasi kung anong nakikita nila sa Malacanang nga pala paramihan yan dalawa lang sa akin, 3 sa kanya, dapat 3 din sa akin. Ganun ho kasi mentalidad ng mga kurakot na politiko na yan. Halimbawa yung katabing distrito nitong si Congressman ang kanyang kurakot nasa let's say 500 million. Tapos ang sa kanya lang 300 million. Dapat mas malaki sa kanya o di naman kaya pantay sila. Ganun ho yun mentalidad ng mga siraulo. Dapat ganito yung sa kanya, dapat ganito rin sa akin. O di naman kaya dapat mas marami sa akin. Mentalidad ng mga siraulo ho yan. would tell me that you would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na top 3 sa mga nakalistang senator proponents sina former Senate President Chis Escudero, Presidential Sister at Senator Aimee Marcos at Senate DepEd Secretary, former Senator Sonny Angara. Si Sonny Angara ba? Yan ba yung amo nitong si Trajib Olivar? Siya ba yun? Yan bang si Sonny Angara? Taga ano ba yan? Taga Norte din yan? Pambira. Sonny Angara, mag-resign ka na, walang niya ka. Sinubukan namin silang kunan ng panig. Hindi nagbigay ng komento ang kampo ni Escudero at Marcos. Samantalang dinaan naman ni Angara ang kanyang sagot sa social media. Aniya, kung ikukumpara sa larong basketball, first quarter pa lang ang NEP dahil marami pang magbabago rito bago dumating sa GAA. Kaya hinimay namin ang mga umano'y nasa wishlist ng mga proyekto ng top 3 senator proponents sa listahan. Base sa DPWH leaks, 105 projects worth 2 billion pesos ang requested ni Angara. Sa aming pagsusuri, nahati ang mga ito sa 3 lugar. Karamihan makikita sa kanyang baluarte sa probinsya ng Aurora. Ikalawa sa Iloilo, kung saan namumuno ang ilan sa kanyang close political allies. Ikatlong Bohol, na matatanda ang nagpahayag din ng mainit na suporta nang maupo siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Out of the requested 105 items, 92 ang tumagos sa GAA.
Ang new total nito Galing, bumaba sa 1.96 billion pesos. Ang galing nga. Palakpakan nun natin, nahiya pa sila, binawasan pa nila ng ilang daang milyon, di ba? Nahiya pa sila, pambihira talaga itong mga ano na to. Oh, from NEP na 2 billion, noong Sagaaho, umabot na lang ng 1.9 billion pesos. Ibang klase talaga, pagka talaga close sa ibang ganito ho kalalaking mga pondo ang nakukuha nyo. Yung mga ika nga project wishlist nyo, talaga napapagbigyan yan. Mula sa umano'y initially requested na 2 billion pesos. Top to sa listahan ng kapatid ni PBBM na si Sige, Senator palakpakan, anak ng toka. Kaya pala pagdating sa issue ng mga maano, ang dating ho, hindi pa ho siya pumirma yan dyan sa GAA. Di ba hindi isa ho siya sa mga hindi pumirma sa GAA dyan sa budget ng 2025. Ay, dyan sa BICAM report, di ba? Hindi ho niya pinirmahan yung BICAM. Di ba? Hindi ho siya pumirma sa BICAM kasi nga daw ang daming blanco. At least yung mga project wishlist mo hindi blanco. Yung 2.5 billion na hinihingi mo o mga proyektong ilinabi mo kung ano man yan, talagang napagbigyan lahat. Palakpakan, di ba? Oh, yan pagkamangga ka talaga, ganyan ang mangyayari sa iyo. Dr. Aimee. Ayon sa DPWH Leaks, 28 projects ang nasa wishlist niya na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Galing ni Aimee. Nahati ang project sa ilang mga probinsyang kilalang close allies ng mga Marcos. Kabilang na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. May dalawang proyekto rin sa Bulacan kung saan may close ties din ang senadora. Isipin nyo mga kababayan, base dito kay Bernardo, 85%, ay dito muna kay Bryce Hernandez, 85 to 90% ata ng mga proyekto ay substandard. Tapos rig bidding. Oh, di ba? Tapos base dito kay Bernardo, karamihan ng mga proyekto ay talaga may SOP yan. Kaya ang tanong ho dito, Senator Aimee, diyarin lamang napakarami niyo ho palang project wishlist. Ito tanong lang naman, naabutan ho ba kayo dito sa mga proyekto na to? Kasi hindi niyo trabaho yan. Yan ang problema sa inyo. Pagka nakaupo kayo sa Senado, nakaupo kayo sa House of Representatives, pati yung basta kaperahan, hindi niyo na trabaho, pinakikialaman niyo pa. Hayaan niyo yung mga DPWH official ang magtakda ng mga proyekto. O kung syempre nakikita naman ho nila yan, pinag-aaralan nila yan eh. Di ba? Pinag-aaralan nila kung saan yung mga strategic na lugar na magtayo ng mga tulay, di ba? Saan ba talaga ang flow ng trapiko, kung saan papunta yan dapat kung saan maglagay ng bagong daan. Hindi kayo mga politiko kayo. Siyempre lahat ng mga kaibigan pagka tinanong niyo yan, natural meron silang proyekto sa kanilang mga lugar kasi automatic. Base dito kay Bryce Hernandez, merong mga SOP automatic yan. Kaya ang tanong, yun ba mga senador na nagpahiwatig ng kagustuhan na magkaroon ng mga ganyang klaseng proyekto, meron din ho ba silang mga SOP? Sagot, di natin alam. 2022 nang isulong niya ang pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone. Madalas din siyang guest of honor sa ilang provincial events nito. Dalawang proyekto rin na makikita sa Camarines Sur na matatandaang sumailalim sa isang sister province agreement sa Ilocos Norte noong 2011 habang nakupo bilang gobernadora si Senator Aimee. Kung susuriin ng 2025 DPWH budget, tumagos sa GAA ang buong 2.5 billion pesos worth of line items na ni-request ni Senator Aimee. Nasa tapuan si former Senate President Cheese Escudero. Palakpakan ho natin, tumaguso pala yung 2.5 billion, ibang klase palakpakan, di ba? Ganyan pagka presidential sister ka. Galit-galit kayo pero yung mga project wishlist mo pinapatagos yan. Kaya ngayon medyo diskumpiyado na tayo. Kaya galit ba talaga tong si Aimee sa kanyang kapatid? Galit naman siguro kahit pa. Pero in fairness Aimee di ba? In fairness yung ika nga yung 2.5 billion na project wishlist mo naibigay lahat yan. Walang bawas ika nga buong buo yung 2.5 billion, ibang klase talaga. Na umano'y may 34 requested projects worth 3 billion pesos. Lahat ito matatagpuan sa kanyang baluarte sa Sorsogon at sa probinsya ng Quezon. Sa ilalim ng listahan, puro road projects worth 21 to 150 million pesos ang proyektong requested umano ni Escudero. Road projects, multipurpose buildings, covered courts at flood control projects naman ang nakalista sa pangalan ni Marcos at Angara. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga dawit na pangalan sa tinaguriang DPWH Leaks. Para sa agenda. Ayos, di ba? Oh, ngayon tanong dito, Sen Aimee, yarin lamang sa iyo yung sa iyo yung project wishlist na yan. Balita natin talagang merong SOP ang mga yan. Na SOP ano ba kayo diyan sa mga proyekto na yan, di ba? Mahirap na Oh, request yan itong si Mayor ganito, request yan yung mga kaalyado nyo diyan sa baluarte nyo, sa Ilocos Norte, sa Pangasinan, request yan. Ang tanong, di ba? Nabigyan ho ba kayo ng SOP sa mga proyekto na yan? Tatanong lang naman tayo, wala naman siguro masama na magtanong kasi base doon sa mga DPWH official, 90%, 75% yan mga proyekto diyan rig bidding, kundi naman rig bidding, substandard overprice. Ganyan ho yan. Kasi bakit substandard overprice? Para makapagbigay doon sa mga proponent o di naman ho kaya doon sa mga nag-wish para dyan sa mga listahan na yan na di umano kasama itong si Aimee Marcos at meron siyang 2.5 billion dyan sa mga wishlist na yan sa mga proyekto sa DPWH. Okay, lipat na ho tayo dito kay Ted Pailon. Ako sinabul ho niya dito si Reptinho. Di ba? Totoo naman consistent kayo sa napakatagal na panahon. Di ba? Yung tipong pagkamakabayan walang question dyan. Laging tumatayo yan. Lalo na imbestigahan ng administrasyon. Dahil ang trabaho ng mga makabayan na yan talagang durugin. Kung maaari palitan ng administrasyon o lahat ng ginagawa ng administrasyon ay pinupunan nila. Pero dito sa isa na to, anak ng toka, naghalo ng balat sa tinalupan, nangyari na ang nangyari, wala pa rin tayo naririnig na nagpi-privilege speech dito sa mga taga-makabayan na to, kaugnay sa mga kabalbalan ng administrasyon itong si mga. Panoorin mo natin itong mga kababayan, ibang klase talaga. Ang panawagan natin sa lahat ay lalo na yung mga congressman, whether district or party list, at saka mga senador, akuin at maging transparent sa mga proyekto na inyong dinasok sa budget. No? So, para alam ng publiko, at ito mga listahan na ito parang isang mahalagang piece in the puzzle lamang ito. Unang hakbang para malaman natin, okay,
sino bang nasa likod ng mga proyekto ito. Tapos, sunod, ano nangyari sa actual na proyekto na na-award ba yan? Yung na-award yan kaninong kontraktor at ipatupad ba ng maayos. Opo. Kung maayos, di okay. Katutuwa dapat ng distrito, constituent mo yan. Pero kung hindi, di ano nangyari? Na overpriced ba? Ghost ba? Maayos ba yung proyekto? And so on and so forth. Opo. Congressman, di ho ba, sa akin lang po ito, no? Di ho ba, dapat sa pagbubukas ninyo ng sesyon, ito ang maging agenda number 1 ninyo, na magpatawag ng malalimang investigasyon ang Kongreso, lower house, harapin si Congressman Leviste, isa publiko itong listahan na ito, pati ang mga notations daw, nitong si Cabral, and then, yung mga binabanggit umano na nasa executive, o mga pribadong individual na wala sa gobyerno, pero nandoon po sa listahan po ng mga proponents na ito, ipatawag ninyo kung gusto talaga ninyo maging transparent sa publiko. Meron ba kayong iniisip na resolution para dito? Mag-sign kami ng resolution earlier, mas nakatulong ito sa pag-imbestiga sa mga cabinet officials, for example, na pinangalanan na ng ilang mga key players dito, whether it's former Yusek Bernardo, kahit yung mga aligasyon ni Zaldi ko, pero nagpo-corroborate ko na yung dalawang yun eh. So, parang ipatawag si Executive Secretary Bersamin, si former BDM Secretary Pangandaman, Yan, si Yusek. Tama yan, Antonio Tinio, ha? Ingat ka lang, baka batukan ka ni Martin Romualdez pag nagkataon. Kasi pagka tinatawag mo na yung mga yan, papunta na dyan sa Malacanang. Naku, bakit na naman tayo ulit sa Malacanang? Kung sakaling matuloy ang pinaplano na yan, itong Tino. Jojo Cadiz, former Yusek Jojo Cadiz ng Department of Justice. At tapos si Secretary Maging baka yung hearing na gaganapin nyo dyan sa dyan sa House of Representatives, maging deodorant din kayo, ha? Anak ng tao ka, baka Your Honor kayo dyan kay Jojo Cadiz, dito kay Paamino Pangandaman, dito kay Bersamin, ha? Your Honor lang kayo dyan. Anak ng Petrang Garapata, labas nyo yung mga dokumento ng small committee. Matatapos ang lahat ng kabalbalan na to. Diba, meron kayong access at isama nyo dyan sa inyong dyan sa inyong pagsasalita na yan sa plenaryo na mailabas dapat as soon as possible yung record na yan ng small committee. Pero namin ang pinag-uusapan nyo, ayaw nyo ilabas yung mga dokumento. Paano kayo mga Sir Raulo? Hira talaga itong mga to. Manbuloan. Tingnan natin, susi si Secretary Manbuloan, dahil siya nga yung nakaupo, na nitong nakarang 3 taon na may anomalya pala may malaking anomalya sa DPWH. So what is the parliamentary, Congressman, what is the parliamentary status of the resolution now? Nako, yan na. Well, essentially, one po. Walang investigasyon na isinagawa ang House. Mukhang ganun lang naging posisyon nila, walang lahat daw ay daan na sa ICI. Okay, so inupuan... And in fact, dinala rin natin ang dinala naman ng resolution na ito, at mga panawagan yan, dinala rin natin sa ICI, wala rin naman tayong alam na aksyon sa ugnay dito. Opo. So ano ang official stand ng buong minority bloc? Do you have one official stand o biyak-biyak din po kayo? Anong stand ng inyong minority leader? Kasi dapat dito, ito ang sinusulong ng minorya. Supposed to be po. Sa itong inyong ipinapanawagan. Ano po ang nangyari? Well, sa totoo lang, wala namang isang stand ng minority sa usapin ito. No? So I can only speak for yung makabayan bloc. Ito ang posisyon namin. Kasi ang nananawagan ng pag-investiga nito. Pero hindi ito necessarily ang posisyon ng buong minority. And that is sad. Well, yes, it is. So, yun. Opo, kasi, sir, sandali lang, Congressman Tinio, with all due respect, no? Kasi, itong pinag-uusapan natin, itong binabanggit nyo, ang laki ho ng implikasyon nito, sa skandalong ito, yung po hindi na ipatawag sa Blue Ribbon, may mga pangalan doon na dapat humarap, di ba? May mga dapat po talagang tanungin na masinsinan. And then, kung doon po sa Senado, natigil na ang investigasyon, and then sa lower house, with this development ngayon ng Cabral files na ito, hindi rin kayo mag-iimbestiga dyan, at magkakaroon ng totoong pag-iimbestiga, saan pa tayo aasa dito ngayon? Di po ba? Anong balak ko ninyo within the minority? Kayo ba ay papayag na lang na gano'n? Na ang minority dito ay makabayang block lang? Wala nang iba? Kasi hindi tayo payat, no? At totoo yun na yung mga dapat mag-imbestiga, whether ombudsman ito, or ICI, or yung Blue Ribbon Committee, pinili sila na ng investigasyon nang tinuturo na sa Malacanang ang ebidensya at mga testimonya ng mga suing players. Latest lang itong Cabral files, yung mga nilalaman nito. So, wala nang investigasyon na sinasagawa. Sabi ko nga, mga sinakatawag si Bersamin, si Pangandaman, si Bonoan, etc. So, kaya wala tayong malaking isda ngayon. No? Dahil sangkot ang Malacanang, sangkot ang mga pinakamataas opisyal ng House at saka ng Senate. No? So, inoprotektahan nila ang isa't isa. Ganito ang nangyayari. Ako, ang tingin ko, kailangan magparamdam ang taong bayan mismo na kanilang sentimento dito at ako naniniwala, hindi ito katanggap-tanggap. Na yung mga hinihilay ng mga kakasuhan at itukulong dito, lalabas yan, posible mo ilang mga sabi, meron lang ng mga senador o kongresista, certainly yung mga
ilang contractor din, tapos mga lower level officials ng DPWH. Pero I don't think that will be an acceptable conclusion as far as the public is concerned. So ito pong pag-asa natin na sa bagong taon ay mabubuhay muli at lalo lalaki ang mga kilos protesta ng taong bayan. Dahil ito lang talaga ang lumayan sa Malacanang at sa Senado at Kongreso at mahal magtulak sa kanila na magtuloy sa investigasyon. Okay. So, kumbaga, ang inyong sinasabi, wala ang taong bayan aasahan sa Kamara de Representante. Yan. Kami ay patuloy na maglalantad ng mga nakikita natin at yun, ang sinasabi ko, ibaasa tayo sa suporta at pagtulos ng mga bayan. Mahawakan yung goal ng mga pagtulos. Congressman, kasi po sinabi nyo, ngayon, sa taong bayan ang pag-asa, yung ingay ng taong bayan, yung protesta, dyan na lamang tayo ngayon sa sandal. Basically, sinasabi ho ninyo, kasi in the lower house ngayon, wala kayong aasahan because the minority, hindi kasama ang makabayan, ay nagmimistulang company union. Dahil kung totoo ang minority, ang isyong ito, sila talaga magtutulak. O baka mayroong mga nasa minority, nasasabit din. Posible, no? Pero at, historically, yung minority in the end ay hindi nabuo, di ba? At hindi masasabing genuine, no? Ang tulos bilang minority in many cases. Opo. Kasi kami, naniniwala po kami, yung makabayan, as in makabayan, kayo po consistent. Since day one, noong pa man po, even the past congresses, consistent po naman. Sa botohan, sa issue, sa advokasya, wala pong question. Pero itong napakalaking issue ito ngayon, kagaya po ng dati, kami lang po nagtataka kung bakit hindi man lamang po nagsusulong at hayaan na pong barilin ng majority sa floor yung resolution kung sakasakali. Kasi dito, hindi ho ba ito ay dapat subject to debate, naghain ka ng resolution, ihahain sa floor yan ng majority leader. Kasi ho, bago ka mag-imbestiga sa Kamara, kinakailangan ng clearance, di ba, Congressman? Clearance from the majority, sa Speaker. Tama po yun. Yes, okay. Hindi ka kaya nga itong si Terry Ridon, naubol yung kanyang Dolomite na investigasyon kasi nag-announce na kaagad siya, na-iimbestigahan niya, wala pa palang clearance, di ba? Kung ganun na po. Mukhang ganun nga. So, nag-announce siya, imbestigahan ko itong Dolomite, wala pa ho palang formal po na approval kasi nga dadaan ka pa sa resolution and then the approval of the Speaker, of the leadership. So, hindi natuloy yun. Nakalimutan na po natin yun. So, dito in this case, kinakailangan ng approval. So, dito po ngayon, kapag hindi nag-push yung totoong minority dito, talaga pong, makakalimutan lang tayo dito, makukubliho na naman ito. And then, aasa ka na lang saan? Sa ICI na wala ho tayong kapag-asa kaninyo. And then, sa Office of the Ombudsman. Ganun na lang yun. Kaya nga po, bottom line dito, yung ating pag-asa po sa isang institusyon na tutulong po dito sa katotohanan po na ating hinahanap, ang tawag po yung Kongreso, hindi ho natin maaasahan sa ngayon. May isa pa akong factor na gusto banggitin din. Kapit, meron din sa mga influential forces within civil society na unfortunately, meron din posisyon na wag nang mag-focus sa pag-engage kay Pangulong Marcos para magsulong ng mga reforma. So, kasama dyan yung tutulak daw yung anti-dynasty bill, yung mga reforma sa party list, mga anti-corruption. Lahat yan pawang diversionary lamang sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Di ba? Anong tulak ng anti-dynasty? Mag-focus kayo diyan sa kayong mga makabayan para may pakinabang naman kasi sa bagay. Marami din kasi sa inyo diyan na may insertion Di ba? Paano na lang yung teacher party list na si Franz Castro pagka inimbestigahan natin yan? Ano kaya ang ibinigay na pabor sa kanya diyan sa party list na yan nung siya pa ang nanunungkulan nung nagdaang kongreso nitong si Martin Romualdez? Kasi isa ho siya sa mga pinakabibo ng mga congressman doon sa Quadcom. Doon sa Quadcom. Meron pa silang sweet moment silang dalawa nitong si Romeo Acop. Yours. Pero parang ang kaakibat nito ay wag nang todo yung biglan si Pangulong Marcos at ang kanyang mga mataas na opisyal. So, unfortunately, meron din ganun pwersa sa hanay mismo ng so-called civil society. So, tingin ko factor din ito. Kung bakit, halimbawa, na nakakalusot na yung mga sinabersanin, sinapangandaman, ay nandiyan lang sa tabi-tabi, pero walang malakas na bukod sa ilan, walang malakas na nagtutulak na paharapin sila at pasagutin basta sila sinibak in the first place. Magandang halimbawa dito, Congressman Dino, yung impeachment at investigasyon ng Good Government Committee at ng mga komite sa Kamara sa Intelligence Fund, sa Confidential Fund ni BP Sara. Nanggigil sila doon. Ilang daang milyon yun. Nanggigil ang lahat. Talaga naman. Pero ito pinag-uusapan, trilyon.
wala nang gigigil. Hindi ba? I mean, not for anything else, pero yun ang maganda halimbawa dito, Congressman, di ba? Sa confidential fund, talaga namang umabot na ho ng impeachment. Gigil na gigil. Opo, dito po sa mga voucher ng mga piatos-piatos na ito. Pero dito, ang pinag-uusapan natin, trilyon, walang nang gigigil. Congressman, siguro maliban sa inyo, ilan, hindi naman lahat, ilan ang mga miyembro po ng minority. Sabihin naman talaga yung confidential fund. Kahit sabihin natin, 612.5 million. Opo, hindi, tama naman yung Congressman, if I may engage you. Tama naman yun, na ipurso natin yan. Kasi pera ng bayan yun eh. Hindi ba, walang question doon, hindi ko sinasabi na hindi tama iyon, na hindi makatarungan sa bayan. Tama po iyon. Nahabulin natin, papanagutin natin. Pero bakit dito, sa isyong ito, na mas malaki ng hindi hamak, parang wala nang gigigil. Yan. Well, ang taong bayan, gihil ng deal. No, ang ordinaryo na ngayon, ako na sa, family, Christmas lunch, ay yun ang usapan, di ba? At ang mga malaking isla, ganit pa rin ang mamamayan. Pero nga, dahil damay-damay lahat ng mga mataas na opisyal, lahat ng makapangyarihan ng may interest na maging limited lamang ang damage sa investigasyon ito. Kaya nga, kung hindi tayo sikilos ay maghahanay ng ilang mga scapegoat, tapos sasabihin ng Pangulitan, let's move on. Kasi kasuhin natin yung anti-dynasty. Opo, sige po. Opo. KDND and so on. Sige po. Okay. Okay, sige po. So Congressman Tinio, salamat sa inyo pong panahon at ako po lamang humihingi po ng pangunawa to engage you in this kind of discussion para lang din po sa mga nakikinig sa atin, maunawaan po nila na ang makabayan po, ilan ba kayo ngayon? Dadalawa lang kayo? Opo, tatatlo lang kayo. I mean, di ba, may mga iba nagpapanggap na oposisyon, di ba? Opo, pero ano magagawa ng tatlo? Dito po sa isyong ito, kung gusto natin talaga ng katotohanan, na, di ba, imbitahan at papagpaliwanagin, iklaro ito pong Cabral files na ito at yung mga sinasangkot dito. So again, kami po tumawag po sa inyo para lang din namin makuha po ng inyong panig at malaman ng katotohanan kung ano pong uri ng Kongreso meron tayo ngayon. Yan. Naintindihan po natin, maraming salamat sa pagkakataon ito. At tingin ko, mahalaga ang papel ng iyong programa at ng buong media para na maunawaan ng publiko kung ano ba ang sitwasyon at bakit walang malalaking isda tayong nakikita nakakulong so far. Opo. Sige po. Salamat po, Congressman, sa inyo pong hanay at huwag po kayong kukupas sa inyong ipinaglalaban sa mga kabayan. Salamat po, Congressman. Maraming salamat. Opo, thank you. Meron tayong pinakahuling balita ngayon. Ito hong babae na commissioner ng ICI daw po ay nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang commissioner po ng ICI at mukha daw pong ito'y effective December 31, 2025. Check it out sa ating news desk, sa ating pong TV5 News. Okay, meron po naman tayong importante mga mensahe at tayo muna lulubay para po sa ating pong happy hour na baby girl. Kasi ikaw pinasimulan mong pag-usapan ito, kaya doon tayo na humantong mga kapatid. Sa katotohanan po naman talaga na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So gagawa ng kaparaan na humupa ang damdamin natin at mapunta na naman tayo sa magkalimutan. Gaya po na sinasabi ng iba na simula pa lang, yun na po ang iniisip po nila. Hindi ba? Kasi nga, yung institusyon dapat ang unang-una sangkot sa hudikatura. Hindi ho hahantong sa kanila hanggat hindi dumarating yung kaso. Hindi po ba? Kaya ako dito lang po, dinaan natin sa mga katanungan, yung pong ating sinasabi nga na ito pong mga naiuulat ngayon na mga sinasabing proponents na nandidiyan po sa executive. At sino-sino yung mga pribadong tao na kasama sa umano'y nangingialam sa proyekto ng DPWH. Hanggang dyan lang tayo muna, baby girl. Sa oras Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapos ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Facebook. Mag-ingat po ang lahat. Lahat ng Pilipinas.